Ayan. Hello po at good evening po sa bawat isa sa atin. Ayan. At nakakatuwa naman, hindi hadlang ang ulan at tayo ay patuloy na makikinig ng salita ng Panginoon. Welcome po lahat sa worship o sa seminar ngayong gabi. Aking pinasasalamatan ang bawat isa na patuloy na gustong makapag-aral, marinig ang salita ng Diyos. Si Ma'am ay binati ako, nagulat ako eh. At nakakatuwa naman Hindi gusto kitang sabihan pero actually ang uudyok sa atin ang Holy Spirit. Ayan, ginagamit lang ang bawat isa. Kaya alam natin na ang nagpapunta sa atin dito ang Panginoon. Ginagamit yung ating mga kapatid, ang church, ang district, ating idalangin ng bawat isa, magdalangin ng tayo na ito ay maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Ayan. At maraming salamat po. At alam ko na marami tayong natutunan ng mga bagong kanta. At yan ay patuloy nating kakantahin. Salamat po. Sorry, magpe-pray. Prayer na rin pala ako. Tayo po ay tumayo sa ating opening prayer. Tayo po yumuko. Dakilang Diyos, ang aming pong mga puso ay may kagalakang lumalapit sa inyo sa mga sandali pong ito. Bigyan kami ng mababang puso. Matanggap nawa sa inyong paanan ang bawat isa. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang gawain ng banal na Espiritu ang siya naming i-welcome at nawa ito po ay maging pagpapalang espiritual sa bawat isa sa amin. Ingatan niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na patungo sa meeting. Nawa, Panginoon, sila ay patuloy na pagpalain. Ang bawat isa pagpalain sa gabing ito. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ito na lang. Hello. Ayan. So, good evening sa ating lahat. Ayan. So, ngayon po, ang pag-uusapan naman po natin ay nutrition labels. So, kung nakikita nyo dyan sa screen, sa TV, nakikita nyo yung nutrition facts. Di ba pag sa mga pagkain, pag bumibili kayo chichirya or hopya or iba't ibang mga pagkain na nabibili sa tindahan or sa mall, di ba may nakikita kayo dyan sa likod ng pagkain nyo na nutrition facts? Ayan. So, ano ba yung nutrition facts? Yun muna yung talakayin natin ngayong gabi. So, nutrition facts, ito yung food label sa mga products ng mga pagkain natin. So yun, tinutukoy ano yung ingredients niya, tapos doon na ini-explain or doon pinapakita ano yung may vitamins ba ito, gaano karami yung fats niya, yung carbohydrates, ganon. Bale, bago siya ipalabas sa ating mga tao, bago siya i-consume ng mga tao, or bago sabihing FDA-approved siya na isang pagkain, dinideclare to sa FDA DOH na dapat may nutrition facts, may nutrition label. So, ayan, tulad yan, yung bread na yan, sa likod niya may nutrition facts. Tulad din ng palaman, di ba? Meron siyang nutrition facts. Pero pag homemade kasi, syempre, di naman natin lalagyan ng nutrition facts yan. Kasi homemade siya, and then di naman natin siya dinideclare sa FDA or sa DOH para ibenta worldwide, ganun. So, bakit kailangan ng nutrition facts or bakit natin kailangan malaman? So, ito yung mga iba't ibang mga example, bakit yung mga ibang tao concerned sa nutrition facts or bakit nila tinitignan. So, ito, para lang malaman natin sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung tinitignan sa nutrition facts? Ano ba to? Para next time, pag may bibilin kayo na pagkain at may nutrition facts sa likod, pwede yung tignan. Bali, ayan. Yung serving size, actually, kung makikita nyo sa pinakataas, yun yung pangalawa sa nutrition facts.
ito yung sinasabi na recommended amount. Bale, kung sinabing grams or tablespoon, ganun, ibig sabihin, sa serving size, ganun karami, ganyang karaming serving size para makuha mo lahat ng nakasulat dyan. So, ayun yung serving size. Bale, isang portion siya, kung gaano karami, yung para makuha mo yung mga nutrients na nakalista dito. So, ito naman, meron nakasulat dyan, di ba? Daily value. Ano ba yan? So, ito naman, yung pinapakita lang gaano karaming nutrients na makukuha natin sa isang serving size. So, sa isang average person lang yan, bali may ginawa silang research, and then, ayun na, yun yung pinagbasihan nila na, sa isang serving size, ganito karami, makuha ang nutrients ng isang tao. So, ayun lang. Bakit natin kailangan malaman? Kasi by learning and getting the hang of nutrition principles, di lang sa nutrition facts, pati na rin dun sa last nating pinag-usapan, which is yung pinggang Pinoy at yung mga diet myths, makagawa tayo ng choices na good para sa ating bodies. So isipin na lang natin na maging aware tayo para maging aware tayo na syempre binigay ng Lord, ni Jesus or ng Diyos yung katawan para sa ating mabuhay. Might as well na alagaan naman natin yung ating katawan. So, ayun lang po, and good evening po. Awitin po natin yung may naririnig. Gabi-gabi po iba yung awit natin sa simula. Yan. Sabayan niyo po ako. May naririnig akong gulo na lumilikha sa aking dibdib ng sindak na malulubha. Ngunit matibay ang puso ko, ang tanging nasa ay ang bayang yaong mapayapa. Sa bayang maligaya na aking tatahanan, hindi na kailanman ako nauuhaw. Oo, hindi na magkukulang ng anumang kailangan. Do'y lalagi sa katwang. Sa ibang tao'y bagabag ang nananaganam, at sila'y siklot ng masasamang akala. Ngunit ako'y panatag at walang pangamba sa tahanang yaong mapayapa. Sa bayang maligaya na aking tatahanan, hindi na kailanman ako nauuhaw. Oo, hindi na magkukulang ng anumang kailangan. Do'y lalagi sa katwaan. Sunod po nating awitin, si Jesus ang lahat sa buhay. Awitin natin na masigla. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Problema ay dumarating,
dumarating, ito'y kanyang lulutasin. At sa buhay kung kaya may lakas. Sa atin pong papuring awit, o paksang awit, awitin natin ang bawat hakbang, sa bawat hakbang. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa bawat hakbang ng buhay, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Tayo po lahat ay lumuhod para sa ating pong panalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan, narito po kami sa inyong harapan, sa inyong paanan, na patuloy na ibabalik sa inyo, Panginoon, ang papuri at pasasalamat na sa ikatlong araw ng aming crusade na ito, Panginoon, kayo ang aming kasama, patuloy niyo kaming ginagabayan. Pagpalain po ang aming mga kapatid, ang kanilang mga kinakatawan ng bawat pamilya na narito, Panginoon. Naway pagpalain ang bawat isa, gayon din po, Panginoon, kung merong mga pinagdadaanan o may mga karamdaman, ang isa sa miyembro ng kanilang mga pamilya, Panginoon, hipuin ninyo ng inyong mapagpalang kamay, biyayaan ng kalakasan ng kanilang katawan upang makasama namin, Panginoon, sa inyong crusade na ito. Lord Jesus, inalalapit namin sa inyo si Pastor Jeril Paulino, na siya'y puspusin ng inyong kabanalan, na ang kanyang mensahe na ang paksa namin ay walk in light. Lord, si Pastor Jeril ang inyong sugo para maipaabot sa amin ang inyong mga mensahe, Panginoon. Naway ito'y matanggap namin na may kabanalan, Panginoon, at lahat ng kanyang sasabihin ay maitanim namin sa aming puso't isipan, Panginoon, na siyang magamit namin sa araw-araw naming buhay, na patuloy kaming magtiwala, patuloy kaming manampalataya, patuloy kaming lumakad sa liwanag patungo sa inyo, Lord Jesus. At sa dinadalangin ko rin po ang kalusugan ni Pastor Jeril at ng kanyang pamilya na tuloy-tuloy ang aming crusade na ito, Panginoon. Siya'y biyayaan ng magandang kalusugan, kalakasan ng pangangatawan. Gayon din po, Panginoon, inihiling namin sa inyo ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagsasalita, sa aming mga isip, sa aming gawa. Puspusin kami, Panginoon, at patawan ng kapatawaran na matanggap namin ng malugod ang mga mensahe na inyong gustong iparating sa amin. Lord, tulungan kami na patuloy na lumakad na liwanag papunta sa inyo, na lahat ng aming matanggap na mensahe ngayong gabi ay magamit namin sa aming buhay Kristiyano sa araw-araw. Patuloy kami, Panginoong, magpapalakas at mahawakan namin ang inyong banal na pangako sa amin na kami manampalataya at maging matapat sa inyo, na mamanahin namin ang langit na bayan na inyong ipinangako sa amin. Maraming salamat, Lord Jesus, sa pagdinig mo sa aming panalangin. In Jesus' name, Amen.
lamang. Siya'y nagbabantay sa'yo, saan ka man pumunta. Alam mo ba, si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan. Tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya. May tumutulong sa'yo, alam mo ba, sa iyong problema. May tumutulong sa'yo hanggang sa malutas mo. Alam mo ba, si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan. Tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya. Si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan. Tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya. Tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya. Dahil nagmahal ka sa Kanya. Alam mo ba? Purihin ng Diyos sa napakagandang mensahe ng awit. Tunay na tayo po ay minamahal ng Diyos. Maraming salamat po mga kapatid namin sa PUC Remnant family sa patuloy na inyong pagdalo. Lalong higit din po sa suporta ng ating Bayanihan Church family. Kagabi nandito rin ang Milagrosa Church at ang buong distrito po ay nakasubaybay sa atin online. Ating pinupuri ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Alam niyo po ba, napapansin ko, mahina lang ang ulan kapag tayo pupunta rito. Pero kapag makauwi na tayo, saka na lang bubuhos yung ulan. Salamat sa Panginoon mga kapatid. Masaya rin po ako na meron pong lumapit sa akin kanina at nais po niyang tanggapin ang Panginoon sa pamamagitan ng bautismo sa darating na Sabado. Ako'y labis na nagagalak. Pinupuri ang Panginoon sa kanyang kabutihan. At alam nyo rin po ba mga minamahal, yung ating mga pagkain na natatanggap, ako po ay blessed dahil ang mga pagkain natin ay masagana at natatanggap natin gabi-gabi. At kanina po ay pinagkalooban tayo ng pamunuan ng salapi para sa ating magiging pondo at mas madadagdagan pa ang ating mga pagkain. Salamat sa Diyos. Mga kapatid ko, ngayong gabi ay magpapatuloy ang ating serye. Episode 3 na po tayo. Huwag po kayong mawawala. Lagi po ninyong susundan. Ano po ang episode 1? Walk in Liberty. Lumakad sa kalayaan. Number 2 kagabi po. Episode 2, Walk in Love.
lumakad sa pag-ibig. Ngayong gabi, mga minamahal, walk in light, lumakad sa liwanag. Napakasarap pong maglakad kapag ang kasama mo sa paglalakad ay minamahal ka at mahal mo rin. Ano ho? Hindi po namamalaya ng oras. Alam nyo, kapag ka hindi mo gusto ang kasama mo sa paglalakad, naku po, naku, napakalaking kalungkutan. Sabi nga ng aming kakilala, mga kapatid, sabi niya, Pastor, kung ayaw ko yung kadate ko, babayaran ko na lang siya na ayaw ko na sa kanya. Mga kapatid, walking with Jesus, masayang maglakad kasi mahal mo si Jesus at mahal ka niya. Amen? Kagabi, pinag-aralan natin ang walk in love. Ibinigay ni Jesus lahat sa atin. Ano naman ang ating maibibigay sa Kanya? Kagaya ng aking sinusundang kasaysayan. Sundan nyo rin po, mga kapatid, ha? Samahan nyo ako sundan ang love story ni Princess Mako. At talagang sinusundan ko ang kanilang kasi. May anak na daw sila. Ayaw sabihin ng royal family kung babae o lalaki. Pero this 2025 lamang ay nanganak, may anak na sila. At sana nga, no, maging maayos ang buhay nila. Kagaya din natin, mga kapatid. Ibinigay ni Jesus lahat sa atin, sana suklian din natin ang kabutihan. Nang kagaya ng pagsukli ng kabutihan ni kay Mako. Ano ho? Ngayong gabi, mga kapatid ko, tayo magpapatuloy, Walking with Jesus, episode 3 na po tayo, Walk in Light. At pinag-aralan din natin, mga kapatid ko, sa unang bahagi, no, sa kalahati ng Efeso, 6 na kabanata ito, mga kapatid. Yung chapters 1 to 3, yun yung ating wealth. Yun yung pundasyon. Yun yung ating kayamanan. Yun yung ating mindset. And then, we walk. Chapters 4 to 6, pinag-aaralan po natin yan gabi-gabi. Liberty, love, and ngayong gabi ay light. May mga minamahal, pwede po kayong mag-take notes sa inyo pong program. Talagang ako'y na-bless, mga kapatid. Pinupuri ko ang Diyos na meron po tayong program and meron po tayong mga notes. Mag-note po kayo para mas lalo po ninyong maintindihan ang ating pag-aaral. Ulit, mga minamahal, bakit mahalaga na tayo nag-aaral? Bakit mahalaga na tayo nakikinig? Kung gusto natin ng masarap at masustansyang pagkain, dapat din ang mga impormasyon na ating pinapakinggan ay magaganda rin. Kasi para ito sa atin. Dahil what you believe determines how you behave. Kapag ano ang iyong pinaniniwalaan, ganun rin ang iyong mga galaw. Totoo yun. Kapag ang pakiramdam mo ay ganito ka lang, ay ganun nga talaga. Mga kapatid ko, huwag ninyong ugaliin yan, ha. Yung ugaling Pinoy. Laging bukang bibig, walang pera. May pera naman. Kaya laging nawawala ng pera. Oo, may pera pa sa wallet, kaya sasabihin, wala talaga akong pera eh. Pero may pera yan, kaya nawawalan. Ay sabi sa akin ay, Pastor, may pera naman talaga kami, takot lang kaming mautangan. Yun pala naman. Yun naman pala. Ano ho? Pero mga minamahal, wag nating ugaliin yan. Dahil kung ano ang nasa isipan natin, yun din ang galaw natin. Kung ano daw ang mindset natin, yun din ang ating behavior. Mga minamahal ko, tingnan nyo po ito. Mahalaga na ating pagtuunan ng pansin yung ating being, yung ating character. Kasi mahalaga yan. Mas malalim po yan. Yung nakikita nating gawa, yung nakikita nating mga action ay kakarampot lang po yan. Maliit lang yan. Ang mga action natin ay nag-uumpisa yan sa worldview natin, assumptions natin, beliefs natin, values natin. Yun po ang mas malalim. Mga minamahal, kaya maganda na tayo po ay laging nakaugnay sa Panginoon para ang ating gawa ay maganda at mabuti rin. Amen? Amen. Ayan. Mga kapatid ko, tayo magpapatuloy. Sa ating walk in light, siya po ay si Thomas Alva Edison. Siya po ang nakaimbento ng incandescent light bulb. Mga kapatid, alam niyo po ba, ang sabi ng ilang mga tala, siya daw po ay nagkaroon, sabi ng iba, 2,000 times, mga kapatid, siya ay nabigo.
1,999 times siya daw po'y nabigo. At nung sa 2,000 na beses na niyang tinry, ay finally, na-imbento niya ang incandescent light bulbs. Alam niyo, sabi niya mga kapatid, ang pinakamatindi nating kahinaan, sabi niya, bilang mga tao, ay madali tayong mag-give up. Yan. Kasi paborito mo laging kanta yung gusto ko nang bumitaw. Wag! Ang sabi ni Thomas Alva Edison, ang greatest weakness daw po ng tao ay dahilan sa kanyang pag-give up. At hindi siya magtatagumpay kasi ang dali-dali niyang bumitaw. Sa halip na sana'y magtatagumpay na siya, kaya lang siya po'y bumibigay. Alam niyo mga minamahal? Sabi niya, kung siya daw ay bumigay doon sa 1,900 times, hindi niya na-imbento ito. Pero dahilan, siya ay nagpatuloy, one more time, huwag mag-give up, tuloy. Alam niyo mga anak, mga kabataan at mga magulang, ang buhay po hindi contest. Mga magulang ha, tinuturuan tayo ng Facebook, alam niyo, mga kabataan at mga magulang, tinuturuan tayo ng Facebook na mainggit. Sabi mo, ay yung kaklase ko nakarating na ng Japan. Ako dito lang sa Baesa. Kita mo yan? Naiinggit ka eh. Ikinukumpara mo ang sarili mo sa iba. Sasabihin mo, ay yung mga classmate ko may anak na. Ako wala, heto pa rin. Single pa rin. Huwag kang mainggit. Ha? Hindi naman pa, ang buhay ay hindi contest. Amen? Hindi contest yan. Hindi mo sasabihin, ay, nandun na siya, mabuti pa siya, nasa Denmark. Aba, kaibigan, kapatid ko, okay lang yun. Ang mahalaga, ikaw ay nasa Panginoon. Yun ang mahalagang kayamanan. Huwag mong ikaw kumpara sarili mo sa iba. Meron ka na wala siya, meron din siya na wala ka. Pero ang mahalaga, nasa Panginoon ka. Yun ang pinakamahalaga. Mga kapatid, pakinggan niyo po ako. Count your blessing, not what is missing. Bilangin mo ang mga pagpapala sa buhay mo, hindi ang kung anong wala. Bilangin mo, maraming mga pagpapala ang Diyos sa atin. Kaya sabi ni Thomas Alva Edison, huwag kang mag-give up. Tuloy! Tuloy mo ang buhay mo. Tuloy! Kasi may Panginoon ka. At lumakad ka saan? Sa liwanag. Tuloy tayo mga minamahal. May 3 C na ating pag-aaralan ngayong gabi. Una, ang salitang ano yan mga kapatid? Choice. Pagpili. Isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin ay ang salitang pagpili mga kapatid. Alam nyo, kung ginawa tayo ng Panginoong robot, ay naku, mahirap. Mahirap po maging robot. Meron po doon sa Palawan, mga kapatid. Ibon, na-train po siya. Ang ibon na yun ay na-train. Ang nag-train sa kanya ay kakaiba. Tinrain niyang ibon na yun magsalita na ang salita ay, ang pangit mo, ang pangit mo. Yun ang train sa kanya. One time, mga kapatid, ako'y umuwi, nagbakasyon kami sa Palawan. Fellowship. Napapunta ako dun sa kulungan ng ibon. Ang sabi niya sa akin ay, ang pangit mo, ang pangit mo, ang pangit mo. Abay, pinatulan din ni Pastor Jerry. Sabi, ang pangit mo din. Pinatulan yung ibon. Alam niyo mga minamahal ko, salamat sa Diyos na hindi tayo robot at hindi rin tayo parang parot. Kung ano lang yung na-train, yun lang din ang sasabihin. Hello? Ang hirap maging robot, mga kapatid, no? Pupunta ka sa church kasi program ka na ginawa yun. Pupunta ka dito, attend ka kasi nakaprogram ka. Ay, hindi maganda yun. Kayo mga kabataan at mga magulang, pagka sinabihan kayong mahal kayo, nakaprogram naman yon, hindi masarap, hindi masaya. Pero kapag ka pinili niya na mahalin ka, abay napakaganda. Di po ba mga minamahal? Ayan, tayo po'y magpapatuloy. Choice o pagpili. Basahin natin ang verses 8 and 9 ng Efeso 5. Ready? Begin. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayoy nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Wow!
Mga minamahal ko, ito ang good news. Kapag ako pala'y nasa Panginoon, hindi maaaring manatili ako sa kadiliman. Ako'y mananatili sa liwanag dahil ako'y nasa Panginoon. Yun ang sikreto, mga kapatid. Ikaw ngayon na nasa Panginoon na, huwag ka nang babalik sa dati mong buhay. Tiyakin mo laging nakakonect ka sa Panginoon. Nagagalit tayo kapag mahina ang signal natin, mahina ang internet. Nagagalit ka. Sira ang koneksyon. May ganito ka, may trabaho ka, may mga kailangan kang i-research, may work from home ka. Nagagalit ka sa internet provider. Pero hindi ka aware, hindi mo alam, hindi mo nare-realize na ang koneksyon mo sa Panginoon may problema. Hello mga kapatid. Tanong ko po sa inyo, kumusta po ang koneksyon ninyo sa Panginoon? Malakas po kasi nandito tayo ngayon. Amen? Salamat sa Diyos sapagkat ako'y nasa Panginoon, hindi na ako sa kadiliman, ako na ay nasa kaliwanagan. Tuloy po tayo. Ready? Go! Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay saan? Sa liwanag. Kapatid ko, mga kaibigan ko, meron kang pagpipilian ngayong gabi. Mayroon kang choice. Pipiliin ko ba ang dilim o pipiliin ko ang liwanag? Saan ako naroon? Kagabi po, pinag-aralan natin 2 klase ng anak. Ano po yung unang anak, mga minamahal? Dearly loved children, sabi ng Bible. Yung kabila, ano po yun? Children of disobedience. So nasaan tayo naroon? Meron tayong pagpipilian. Ako ba'y pipili sa dilim o ako'y pipili sa liwanag? Mga kapatid, no, ako'y bata, ako po'y takot na takot sa dilim. Ako'y takot na takot sa dilim. Sa aming lugar po noon, wala masyadong kuryente sa amin sa Palawan. Walang masyadong kuryente. Pagka ako'y, ang papa ko na pa naman po, galing kami sa farm, nag-araro, nagsuyod, gabi na kami uwi. Iigib muna ng tubig yan sa ilog. Pagkatapos yun, mga minamahal, malawak po ang CR sa amin. Mag-CCR muna yun. Abay, ay iiwanan niya ako mag-isa doon. Hindi naman pwedeng sama ako. Sabi niya, nak, dito ka lang muna, mag-CCR ako. Ang problema, mga kapatid, madilim. Alam niyo ang ginagawa niya? Alam niya, takot ako sa dilim. Alam niyo ang ginagawa niya? Pagka siya ay nando na, ay malawak ang CR po sa probinsya eh. Malawak. Oo. Eh di, alam niyang takot ako sa dilim. Sabi niya, ibig sabihin, nandyan lang. Nandyan siya. Alam niyo mga minamahal, kapag tayo'y nasa dilim, sabi ng Panginoon, anak, nandito lang ako. Kasama mo ako. Amen? Tayo ay may pagpipilian. Tayo ay mayroong choice. Saan ba ako? Sa dilim o sa liwanag? Totoo mga kapatid, ang paglalakbay ay may kadiliman. Totoo naman yon. Pero sa bawat hakbang ng buhay, kapiling natin si Jesus. Pangalawa, mga minamahal. Ano yan? Character. Alam niyo po, ngayon ang gusto na ng tao, kakaiba. Hindi na character. Ang gusto ng tao ngayon, character. Hindi na rin good personality ang gusto. Ang gusto ngayon ay good personality. Personality na. Ano? Hindi na rin maganda ang family background. Maganda ang background. Ganon ang gusto, mga minamahal. Ano? Kanina po, napanood niyo po ba ang balita, mga kapatid? Out of 28 na sasakyan, abay 2 lang, 3 ang naabutan ng custom. Ano ba ang gusto natin? Family background o family background? No? Character, mga minamahal, pagkatao. Tingnan natin ito, sabi ng verses 10 and 11. Basahin natin, church, go. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon.
Mga kapatid ko, meron po tayong character. At ang pag-uugali na meron tayo ay sikapin nating matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kung ano ang nakakasiya sa Panginoon. Iyon ang ating ginagawa. Iyon ang ating character. Mga kapatid ko, yung character po, nade-develop yan kapag sa mga pagpili natin, sa mga maliliit na disiplina, sa mga maliliit na tagumpay, nabubuo natin yung ating character. Hindi po yan nabubuo ng overnight. Sa mga maliliit nating mga pagpili, sa mga paliliit nating mga pagtatagumpay, nabubuo natin ang ating karakter at gusto nating gawin ang nakalulugod lagi sa Panginoon. Amen? Tanong ko po sa inyo, kapag po tayo nag-aaral ng Biblia, masaya po ba o nalulugod ang Panginoon? Yes! Masaya po siya mga kapatid. Ito pa po sabi ng verse 12. Basahin natin mga kapatid ko. Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Mga kapatid, alam nyo ang lesson, kagabi nanunood na naman ako ng flood control. Binagbawalan na ako ng misis ko. Sabi niya, Daddy, itigil mo na yan. Sabi niya, tumataas lang ang dugo mo dyan. Hayaan mo na ang Panginoon. Sinusundan ko muli mga kapatid. Sabi niya, itigil mo na nga yan, na-stress din siya. Sabi niya, wag, hayaan mo na ang Panginoon. Alam niyo ang leksyon na nakuha ko doon mga kapatid? Ngayon, sa ng Senado ngayon, walang lihim na hindi mahahayag. Amen? Yung akala ay, okay lang ito, gagawin namin ito. Hindi po. Walang lihim na hindi mabubunyag. Ang Diyos ay tapat at lagi siyang tapat na hukom. Gawin natin ang karakter natin mga kapatid, gawin natin kung anong nakalulugod sa Panginoon. Mga minamahal, alam niyo po ba, tayong mga Seventh-day Adventists ay kilala sa Leviticus 11. Yung batas tungkol sa pagkain at sa kalusugan. Lagi yan sinasabi, Leviticus 11, Leviticus 11. Mga kapatid, bago po ang Leviticus 11, may binanggit ng karakter ang Leviticus 10. At madali pong i-memorize kasi chapter at verse parehas. Leviticus 10, verse 10. Ang sabi ng English mga kapatid, isasali natin sa Pilipino. Basahin natin church. Ready? Go. You must distinguish between the holy and the common, between the clean and the unclean. Ang sabi ng Diyos sa mga kanyang bayan, bigyan ninyo ng pagkakaiba. Sabi niya, ang banal sa karaniwan at ang malinis sa hindi malinis. Mga minamahal ko, may mga nagsasabi kasi na huwag kang papasok sa Seventh-day Adventist. Maraming bawal na pagkain dyan. Masasakal ka dyan. Tingnan mo, basahin mo yung Leviticus 11, ang daming bawal. Ako'y nagtataka nung ako'y nasa Palawan pa nung ako'y bata, mga kapatid. Sabi sa akin Sabadista ka? Ay, hindi po, Adventista po. Adventista ka? Opo. Ayaw ninyo ng pagkain ng mga mapupula, no? Ha? Anong mapupula? Hindi po yun ang pinagbabawal ng Biblia. Ang ipinagbabawal ng Biblia ay yung paghahayop, may hati ang paa na baak at nguya. At kapag sa isda, may palikpik at kaliskis. At kapag may pakpak naman, yung mga ibon, kapag hindi sila predator o kumakain ng patay, ng bangkay o ng kapwa hayop. Yun po yun. Alam niyo mga minamahal, hindi totoong maraming bawal sa Seventh-day Adventist Church. Ang totoo po, karakter natin ang sumunod sa Biblia. Ito po, bigyan ko kayo ng example. Yung salitang no smoking. Saan po yun? Kanino po ipinagbabawal yung no smoking? Sa naninigarilyo. Kung ugali mo, kung karakter mo na hindi ka naninigarilyo, concern ka ba doon? Para ba sa'yo yun? Hindi para sa'yo yun. Kasi hindi ka naman Ang totoo mga kapatid, marami po ang bawal sa mga taong gumagawa ng bawal. Sa mga taong ang karakter nila ay lumabag,
ay talagang marami sa kanila ang bawal. Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, lagyan ninyo ng pagkakaiba. Bago pa ang Leviticus 11, assignment ko po sa inyo, mga kapatid, basahin nyo pong muli ang Leviticus 11. Pero bago po yun, sinabi na ng Biblia, lagyan mo ng pagkakaiba ang banal sa karaniwan at ang malinis at hindi malinis. Amen? Ito pa, sabi ng iba, pastor, sa lumang tipan naman kasi yan eh. Saan yung sa bagong tipan? Bagong tipan na tayo. Sabi ko, paano yun? Paano magiging Biblia yan, Bible, kung lumang tipan lang? Ito po sabi, mga kapatid, 2 Corinthians 6:17. Basahin niyo po sa English, mga kapatid, kaya po. Sasali natin sa Pilipino mamaya. Basahin niyo po. Ready? Begin. In touch no unclean thing, then I will welcome you. Ay, bagong tipan yan, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Diyos. Humiwalay kayo sa kanila at huwag kayong magsihipon ng mga bagay na marumi at karumal-dumal at kayo'y aking tatanggapin, sabi ng Panginoon. Ang totoong karakter natin, mga kapatid, yung mga karakter ng taong sumusunod sa Diyos, hindi po yun nasasakal. Ang totoong nasasakal ay ang mga taong ang karakter nila ay sumuway. May signal po ako. Isa pang halimbawa, mga kapatid. Kapag ikaw ay walang helmet, kapag wala kang driver's license, kapag walang ORCR ang motor mo, nag-drive ka sa highway. Lalo kapag nasa Commonwealth ka, naku po, kadaming lanes doon at dami. Sige, nag-drive ka, wala kang helmet, wala kang lisensya, walang ORCR ang motor mo. Hindi ka nakasapatos. Anong mararamdaman mo? Natatakot ka. Lahat ng naka-blue, akala mo LTO. St. Peter pala. Pero kapag ikaw ay nagmotor, mga kapatid ko, may lisensya ka, nakasapatos ka, ikaw ay may helmet, ikaw ay meron kang ORCR ang motor mo, kahit may huli, panatag ka kasi sumusunod ka. Amen? Kaya hindi totoo, mga kapatid ko, na sa Seventh-day Adventist Church maraming bawal. Hindi po. Kasi karakter na natin ang sumunod sa Biblia. Ang totoo pong maraming bawal ay ang mga taong lumalabag sa utos ng Diyos. Malinaw po. Tayo po'y magpapatuloy. Pangatlo, mga minamahal. Ano pong unang si kanina? Choice. Pangalawa, character. At ang pangatlo, mga minamahal, ay calling. Pagkatawag. Pagkatawag sa atin ng Panginoon. Paano ba tayo tinatawagan ng Diyos? Mga kapatid ko, mga kabataan, sa mga nanonood po sa amin online, minsan kapag tayo ay tinatawagan ng ating mga magulang, tayo'y nakukulitan. Nagagalit pa, tawag ng tawag. Pero alam niyo po, kapag ang mga magulang natin wala na, mamimiss natin ang mga tawag na yan. Huwag kayong maiinis, mga anak. Kasi mabuti pa nga, buhay pa ang mga magulang na tumatawag. Ano? Sa halip na tayo mainis, pasalamatan natin sila'y buhay pa. Huwag tayong maiinis. Mahalaga na sila'y buhay pa. Alam nyo, mga kapatid ko, kahit anong ating iyak, kahit ilang pang bulaklak na rosas ang ibigay mo sa kabaong, hindi na yan naririnig ng patay. Di ba? So, habang buhay pa sila, habang may panahon pang tumawag, pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat, buhay ang mga magulang ko. Salamat, may tumatawag pa sa akin. Salamat na may Diyos na tumatawag sa atin. Ang tanong, mga kapatid, ngayong gabi ay ganito. Sa inyong mga cellphone ngayong gabi, ang nakalagay ay, God is calling. Ang sagot ay, ang nakalagay ay, answer or reject. Hello? Ito po ang tawag ng Panginoon sa inyo. Lahat po kayo makakatanggap ng tawag. Lahat kayo.
Bawat isa, may tawag ang Diyos. Ang tanong ay, God is calling. Nakalagay doon sa cellphone. Dalawa lang yan ang choice mo. Reject or answer. Saan po ba banda yung answer? Sa kanan, ano? Yung reject. Sa kaliwa. Mga kapatid, eto po ang pagkatawag. Basahin natin, church. Verses 13 and 14. Basahin natin sabay-sabay. Ready? Begin. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakakilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Saan galing ang liwanag, mga kapatid? Sa kay Kristo. May pagkatawag sa atin na sabi ng Biblia, gumising ka, ikaw na natutulog. Ang ibig sabihin niyan, mga minamahalay, ang mga tulog spiritually. Mag-usap tayo ng puso sa puso, mga kapatid. Alam niyo po bakit gumising ka? Bakit po ba? Bakit kaya? Pag sa trabaho, alas 4 pa ang gising, alas 3, maagang maaga sa trabaho. Pag sa paaralan, maagang maaga din naghahanda, ayaw na ayaw malate. Pero bakit po pag sa church, nahuhuli? Parang walang sumasagot, mga kapatid. Pagka natinamaan po kayo, magsabi lang ng aray. Aray. Ano? Pag sa trabaho, mga kapatid, nagkukumahog, nagmamadali. Talagang ayaw malate. Pag sa paaralan din, sabihin nyo sa akin, hindi lang mga bata ang gustong maaga ang pasok. Pati mga magulang, anak, gising. Talagang, sige na, anak, sige. Pero mga kapatid ko, pagdating kaya sa church, kumusta kaya? Kaya ito po ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Sabi niya, gumising ka, ikaw na natutulog spiritually. Bumangon ka na mula sa libingan at liliwanagan kanino? Ni Kristo. Wow, mga kapatid. Ngayong gabi, ang aming dalangin, ikaw ay nagkaroon ng liwanag ni Kristo. Mga kapatid ko, ako po'y merong kwento sa inyo. Isa po siyang bulag. Ang pangalan po niya ay si Fanny Crosby. Weeks pa lang, mga kapatid. Weeks pa lang pagkatapos niyang ipinanganak, siya po'y nabulag. Alam niyo po ba, bagaman si Fanny Crosby, babae, siya po'y nabulag. Siya po'y nakapag-compose ng 8,000 songs. Ilan, mga kapatid? 8,000 gospel songs. Bulag yan. Mga kapatid ko, sino po ditong nakapag-compose na ng kahit isang kanta? Si Fanny Crosby po, bulag. Pero 8,000 gospel hymns, gospel songs ang kanya pong na-compose. Alam niyo, mga kapatid, nung siya in-interview at sinabihan siya, kung ikaw ba'y ipapanganak na muli at hindi ka na bulag, halimbawa, nagkaroon ka ng chance na hindi ka na bulag, sabi niya, ayoko. Mas gugustuhin kung ako'y bulag ngayon. Pero pag dumating si Jesus, siya, kapag gumising ako, ang una kong makikita ay si Jesus. Kung ipapanganak akong muli, sabi niya, mas gugustuhin ko pa rin bulag. Dahil hindi ako nagkakasala, sabi niya, mas gugustuhin ko ako'y bulag dahil ang susunod kong makikita ay ang mukha ng Panginoon. Basahin niyo po ang kanyang sinabi, mga kapatid, sa kanyang life story. Basahin natin, church. Ready? Begin. Darkness may shadow my outer vision, but no cloud can keep the sunlight of hope from a trustful soul. Sabi niya, ang kadiliman man ay nababalot ang aking paningin, ang aking outer vision, sabi niya, pero walang ulap na ano yan, mga kapatid ko? Makakaharang ng liwanag ng isang nagtitiwalang kaluluwa sa Panginoon. Amen? Wow, mga kapatid ko. Tanong ko po sa inyo, mga minamahal.
Ito challenge ko po sa inyo. Tayo po'y hindi bulag. Kaya-kaya nating mag-compose ng awit. Kaya? Kaya. Amen. Amen. Kahit hindi man natin kaya ang 8,000 hymns, kahit 8 man lang, mga kapatid. Kahit 8. Ha? Hinahamon ko po kayo, mga kapatid. Challenge ko kayo ngayong gabi. Ha? 8 man lang, kahit 8 lang. Okay na. Pero si Fanny Crosby po, yung kinakanta natin ngayon, mga kapatid, Blessed Assurance, Jesus is mine. Siya po nag-compose nun. Alam ko yung Sweet Hour of Prayer. Alam ko siya rin. Sweet Hour of Prayer o yung isang klase pa ng kanta. Siya rin po yun. So maraming mga kanta, mga kapatid, ang kinompose niya, si Fanny Crosby. Mga minamahal ko ngayong gabi, ang challenge sa atin ay, hindi tayo bulag, pero ang aking dalangin, mamuhay tayong nasa liwanag. Si Fanny Crosby ay bulag, pero namuhay siya sa liwanag. Ang tanong ko po sa atin, tayo po nakakita, tayo kaya'y namumuhay sa liwanag. Ano po yung 3 C, mga kapatid? Choice. Pangalawa, character. Pangatlo, calling. Tumatawag ang Diyos sa inyo ngayong gabi. Siya ba'y sasagutin ninyo o ire-reject ninyo? Tayo po, mga kapatid ko, ay by bench, tayo po'y mag-usap-usap. Ano po ang ating napulot na aral sa ating leksyon ngayong gabi. May God bless you. Good evening po, everyone.
sa bawat hakbang. Tayo pong lahat ay tumayo. Sing. Sa bawat hakbang ng buhay, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Mahal naming Ama, maraming salamat po. Sa bawat hakbang ng buhay, kapiling namin kayo. Dalangin po namin na kami ay inyong pagpalain at patuloy kaming tulungan na lumakad sa landas ng liwanag. At ibalik muli kami bukas ng gabi upang patuloy na pag-aralan ng inyong mga salita. Pagpalain po kaming sama-sama sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.